Number 244 of 1001 Solved Problems in Engineering Mathematics. So tungkol pa rin sa sum of geometric progression. A man mailed 10 chain letters to 10 of his friends with a request to continue by sending a similar letter to each of their 10 friends. If this continue for 6 sets of letters and if all responded, how much will the Philippine Postal Office earn if minimum postage costs 4 pesos per letter? So choices, 6 million, 60,000, 2,222,220, and 4,444,440 pesos. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. So 244 na tayo. Sana napanood nyo na simula number 1. Okay, so let's start. So ang problem ay tungkol sa sum of geometric progression kasi nagsimula tayo sa 10 chain letters. Ito yung magiging A sub 1 natin. Nagsimula sa 10 chain letters to 10 of his friends with a request to continue by sending a similar letter to each of their 10 friends. If this continue for 6 sets of letters and if all responded, how much will the Philippine Postal Office earn if the minimum postage cost 4 pesos per letter? So kunin muna natin yung sum, kung ilan lahat yung mga letters na naipadala, tapos imumultiply natin dito sa cost niya na 4 pesos. Okay, so dahil i-add nga natin lahat yung total ang gusto natin, so therefore, ang hinahanap natin ay yung sum ng geometric progression. So ang formula ay A sub 1 times R to the N minus 1 over R minus 1. Okay, so gamitin lang natin yung formula na yan. So ano ba yung mga given natin? Ang A sub 1 natin, so nagsimula sa 10. Eh di, A sub 1 natin, 10 chain letters. So ano magiging R natin dito? Kasi ang sabi, nagsimula sa 10 chain letters, tapos ipapadala sa 10. Paulit-ulit na 10. Okay, so therefore, ang R natin ay 10. Okay, and then we have N natin, given ang N ay if this continue for 6 sets of letters. So therefore, ang N natin ay 6. So substitute lang natin sa formula. So we have S sub 6 equals A sub 1. So that is 10 times R to the N. So ang R natin ay 10 pa rin. So we have 10 to the N. Ang N ay 6. So we have 10 to the 6 minus 1 all over 10. So R natin ay 10 minus 1. Okay, so substitute lang natin or isolve lang natin. So we have 10. Ang 10 to the 6, di ibig sabihin lang yan ay 6 na 0. So that is equal to, so 6 na 0, so magiging siyang 1 million. Okay? So 1 million minus 1 all over 9. Okay, so tapos pwedeng i-calculator na lang natin ito. So we have, okay, or madali naman, 1 million minus 1 na syempre magiging, ano yan, 999,999. Tapos i-divide sa 9. Okay, so pag dinivide sa 9, so madali na palang kahit hindi na tayo mag-calculator dito. Puro 9 yan, so ibig sabihin magiging siyang 10 times, divide natin ito, so magiging puro 1 yan. 111,111. Tapos i-multiply lang natin sa 10. So lagyan lang natin ng 0. So 1,111,110. Yan yung sum. Yan yung mga number of letters. Eh ang tinatanong dito, how much will the Philippine Postal Office earn if minimum postage costs 4 pesos? So i-multiply lang natin yan dito sa 4 pesos. So yung cost niyan ay magiging, so yung total cost natin ay magiging 4 pesos. 4 pesos times 1,111,110. So therefore, ang magiging sagot natin, so 4 i-multiply natin. So puro 4 ang magiging sagot. Ayun, so letter D yung magiging sagot dito. Ang total cost natin 4,444,440, letter D. Okay, so that's all. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga
math reviewer para sa engineering mathematics. So kung meron po kayong math question, i-comment nyo lang dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.